So ayan mga kadrama-rama, alam ko pong inaabangan nyo po no, yung next na mangyayari po dito sa Abot Kamay na Pangarap dahil sobrang nakaka-tense na nga po no, at saka nakaka-excite na nga din po talaga yung every episode po talaga na pinapakita talaga ni Director dito sa Abot Kamay na Pangarap dahil alam naman po talaga natin mga kadrama no ngayon na talagang nagkaroon nga po talaga sila ng ritual no, kasama nga po itong si Apo at saka dahil nga po dun talagang binastos talaga ni Zoe itong si Apo nung time na siya na yung lalagyan nung black sa kanyang mukha. Yun ang problema nga po. Tas din pagkatapos nga po talaga nila sa ritual kasi sabi pa nga ng isang pasyente yung apo niya na bago daw magkaroon ng operation ay magkaroon muna sila ng ritual dahil yun daw yung naging tradisyon talaga nila sa kanilang mga katutubo. So ngayon ay talagang ginawa nila, nirespeto talaga nila Dokre, nila Arja, tsaka nila Annalyn, kundi itong si Zoe lang talaga yung hindi talaga nagpakita talaga ng respeto dito kay Apo. Kahit alam mo naman, kahit iba yung paniniwala mo, sure respect pa rin po, diba? So itong ngayon mga kadrama, dahil nga po sa papaalis na nga po talaga itong sila Apo, ay talagang hinawakan nga po talaga ni Apo itong kamay talaga ni Zoe. Talagang nakita talaga ni Apo yung mga nangyari noon na talagang sabi niya na may pinatay daw siya, may dugo daw siya sa kanyang kamay. Diba? Mayroon daw siyang pinatay na malapit sa kanya, isang matandang lalaki. Kaya talagang napa-question talaga itong sila RJ, sila Lynette, sila Annalyn. Bakit ba sinabi ni Apo yun dito kay Zoe? Napakasamang babae daw nito dahil nga po sa may dugo yung kanyang kamay. Kaya ngayon dahil hindi nga po talaga matahimik itong si RJ ay sinabihan nga po niya itong si Zoe na Zoe, may kinalaman ka ba sa pagkamatay ni Papa? Tama ba ang sinabi ni Apo? Sino ba ang tinutukoy niya? Si Papa ba? Kasi sabi naman dyan malapit na kamag-anak. Di ba wala naman tayong ibang malapit na kamag-anak na matandang lalaki kundi si Papa lang. At alam naman po talaga natin na namatay si Papa nang walang justice. Di ba? Kaya itong si Zoe talagang yung gagawin na naman niya is magdi-deny naman siya, magsisinungaling na naman siya sa kanyang papa, kay daddy niya, tsaka sasabihin ni RJ na nagtatanong lang naman ako, bakit nanginginig ka at defensive ka ha Zoe? Totoo ba to? Kasi pag ganyan kasi yung attitude, yung character mo, yung attitude mo, yung mararamdaman mo, may kinalaman ka talaga niyan, lalong-lalo na pag defensive ka talaga sa isang bagay. Diba? At saka natatakot ka na nanginginig. Talaga ngayon, ito na naman yung gigimbal talaga kay Zoe. Yung mga paalala sa kanya nung time na nawala si Papa ni RJ. Talagang sana nga po talaga malaman na talaga nila yung katotohanan. Kung magsabi na lang sana itong si Zoe ng katotohanan, mapapatawad pa talaga sana siya ng daddy niya. Na hindi naman niya talaga sinasadya yung nangyari na yun. Diba? So mga kadrama, alam kong nakaka-excite nga po talaga ngayon yung episode na pinapakita ng director. So hoping nga po talaga ipatuloy po tayong manood. And huwag niyo pong kalimutan din talaga na i-like, i-share, tsaka i-subscribe yung aking channel para sa susunod na videos ma-update ko po kayo mga kadrama. Thank you for watching. Bye-bye mga kadrama, mga kadramatic, mga kaabot kamay, abangers.